Alright, a pleasant and blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, ayan. Maraming salamat po sa mga nanonood po sa gabing ito. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, sa inyong mga tahanan. Just remember po, we are God's masterpiece. Kayo po ay obra ng Panginoon. You, me, lahat po tayo, we are all God's masterpiece. Ayon po sa Ephesians 2:10. Ayan. But before anything else, we would like to thank, of course, CUMC or Central United Methodist Church, Miss Mara Panganiban, our chairperson ng New Ministries dito po sa CUMC. Also, Anything Goes Posse, ang ating director, si Mr. Ryan de la Serna, ang ating mga co-producers, executive producers, Jen Mendillo and EJ Mahipus. Also, si Ryan Gomez, ang ating technical support. Also, Mr. Sean Abella, our chairperson ng Multimedia Department dito po sa CUMC. Isang mapagpalang gabi sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At lalo-lalo na po sa aming administrative pastor, si Pastor Rani Jacinto. Good evening po, Pastor. Saludo po ako sa iyo, sa inyong kasipagan, no? Very hardworking po ng aming administrative pastor po dito po sa CUMC. So again, welcome po sa inyong lahat dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. And right now, no? Moving on, meron na ulit tayong special guest po. Napaka-special po muli ng ating guest ngayong gabi. Ayan, bibigyan ko po kayo ng brief introduction po sa kanya. Unang-una po, he is a lay leader po na CUMC or Central United Methodist Church. Also, he is also a part and a member of NPC or the National Press Club of the Philippines. Wow! Yan, di ba? Napakabigat po talaga. He is also working at one of the biggest banks dito po sa Philippines. Yan, so siya na po magkikwento niyan po mamaya. And last but not least, no, isa pang napaka-meaty na introduction po sa ating special guest. Isa po siyang very well-versed na historian ng Central United Methodist Church. So, without further ado, let's jump right in and let's introduce our special guest for this evening, Mr. Dario Borge. Hi, good evening everyone. Thank you, DJ Happy. Thank you for having me here at Anything Goes with DJ Happy on GCCF. And it's really an honor to be part of this program. Maraming salamat sa lahat ng crew, sa mga nasa likuran nitong programang ito. Ayan, maraming salamat, no, Sir Dario, no, for taking the time na makasama ka namin. So we know, no, sigurado marami kang maikikwento, marami kang maibabahagi, and of course, makaka-inspire ka sa mga nanonood ngayon. But before that, tell us more about yourself. Sino ba si Sir Dario Borge? Well, actually, I'm married to Evelyn Borge. We have two kids. Patricia, she's now
28. She's working in a restaurant as a restaurant manager. And Patrick, who is actually newly graduated from as a cum laude in De La Salle University last June, and now he's working as a management trainee in East West Bank. So I'm so happy that papasalamat ako sa Panginoon doon sa mga blessings na binigay sa akin. Wow, maraming salamat sa so very successful yung kanyang kanyang mga anak. So medyo kilala ko ang mga anak ni Sir Dario. Shout out sa inyo, habang nanood kayo sa gabing ito, isang mapagpalang gabi sa inyo. So, moving on, Sir Dario, ito yung gusto kong unang itanong sa iyo, Being a lay leader, ng church, Central United Methodist Church, ano ang challenges dito? Is it easy to be a lay leader or mahirap ba? Well, actually, maraming challenges before going to that position, lay leader, actually one of the highest positions as a lay. Bago ko dumaan dyan, you have to go through several process. You have to be part of the council muna. Nagsimula ako as historian. And then I was part of the finance committee. So before you go to those positions, you have to go through the process na if you can prove you can deliver. Like after the finance committee chair, yun na yung naging ticket ko to be a council chair. And then several years, naging council chair ako, 4 years, and then you have already maximized the term. Naging lay leader ako for 2 years, and then bumalik na naman ako sa vice chair. And then on 2017, I started again as a council chair. At the end of my term, after 5 years, dun ko nakuha yung pagiging lay leader again for the second time through election. Actually, I was elected. I was not nominated by the nominations committee. I was elected from the floor. I was already hoping at inaasahan ko na hindi ako magiging lay leader, magiging vice chair na naman ako ng council. However, yun nga, with God's presence, gusto ka ibalik uli. So I won again by 16-3 voting with my closest. Well, my opponent was 3 and 16. So nilalagay talaga ako ng Panginoon. But I'm not, hindi ko naman pinagmaano yun. Ang galing ko, maganyan. It was call from above. Yeah, of course, yeah. Call from above. Anything position, hindi ko naman pinanaginipan yan kusa na lang nilalagay dyan hindi ako trying to force myself to have that position, but if there's a call, and of course it's God's will talaga. God's will, ayun nga, being a lay leader, ito yung FAQ to yung frequently asked questions. Kahit na yung marami thousands, millions na Methodist na members, so marami pa rin, Kuya Sir Dario, marami pa rin nag-iisip ano ba talaga yung ginagawa ng isang lay leader? Well, unang-una, yun maraming tanong na ganyan Alter ego raw. Actually, it's an alter ego ng mga pastor, ang lay leader. Parang to a layman's term, ikaw yung political ikaw yung nakikipag-usap sa tao because you represent the lay. What's the difference between the council? Ang council chair more on operational. Ang lay naman more on parang ikaw yung politiko ng church, and you have to talk to many people. And una you can actually, most of the time kailangan marunong ka mag-pray. Isa lang ang hindi mo lang pwedeng gawin yung magbendisyon, magkasal, mag-bless. But you can give sermon, you can be a liturgist, you can be an usher, you can represent the church because you represent the lay people of the church. Ikaw lagi ang kasama ang pastor, ikaw dapat lagi nakikipag-usap. You are the communication between the lay people and
ministerial team. Kung may problema ang mga kongregasyon, ang mga members, you can come to me and I'll just report it or share it sa council as well, lalo na sa mga pastor na may mga ganito, may ganyan. Kailangan bigyan natin ng pansin ang problema ng mga miyembro. Trabaho ng lay yan. Ang hindi lang nawala sa akin nung council, yung pagpipirma ng cheque, yun nawala sa akin yun. Nawala sa akin yung mga operational, but more on political lang. Parang ano parang kang PR man, PR. It's like you're an ambassador. Ambassador, I think that's the right term. Ambassador. Ayan, mga viewers, no? Yan yung madalas yung mga tanong na ganyan, Yan yung unang-unang laging naririnig natin, frequently asked questions na ano ba ang isang lay leader? Ano ba yung ginagawa ng isang lay leader? So, moving on, Sir Dario. So, you're a part and a member of the National Press Club or NPC. So, kwentuhan mo nga kami, Kuya Dario, kung ano yung mga ins and outs dito sa NPC, no? Well, ano yung naging ticket ko dyan sa National Press Club? Yung father ko. Because my dad was actually one of the founding members ng National Press Club in the early 1950s. At ang mga batikang manunulat ang nagtayo niyan. Sila Cado Roy Valencia, sila Ninoy Aquino, sila Louis Beltran, Maximo Sullivan, those big names. I think it's 1952 to be exact. Yeah. And then, nung sinama ako ng kaibigan ko na actually is a part of the National Press Club, kilala niya yung father ko, bakit hindi ka sumama? You're already the part of the sons and daughters of the National Press Club. So, ang dali ko nakapasok. So, binigyan ako ng membership, but I have to pay it kasi you have to give some maintenance, pati yung ID ko. So, I guested many times doon sa DCRJ. Kaya ang introduction sa akin, member of the National Press Club and a political analyst. Hindi sinasabing bankero ako. So that is my ticket, yung National Press Club. Our colleague from the National Press Club. Yun ang lagi introduction sa akin. So may ID naman ako and I guested naman many times sa DCRJ. Talk about the history of the church, about the president, si Bongbong Marcos. I was interviewed on that. So, yun yung naging parang, yun na yung naging parte ko being a National Press Club member. Tsaka tingnan nyo naman, mga viewers, legit na legit The way Sir Dario, talks, yung paano siya magkwento, paano niya i-elaborate, in full detail. Talagang yung hindi ka na yung word na magdududa ka or magda-doubt ka. Talagang si Sir Dario, unang-una po, yung nabanggit ko kanina as part of introduction sa kanya, he is also the historian po ng Central United Methodist Church for a very, very long time actually. So, Sir Dario, ano ba ang hirap yata maging isang historian, especially ng isang church. Kasi parang, I don't know, siguro, everyday ba yan, inaalam mo yung yung tinitingnan mo lagi yung yung relevant na araw na meron din ang Central Church. Di ba? 365 days. Parang ganun ba yun? Everyday tinitingnan mo kung meron bang isang nagkaroon ng relevant na araw or merong activity or merong celebration or merong important na event, mga ganun. Actually, tama yung sinabi mo. Yan ay one of the function of the historian. Pero ang pagiging historian, actually, nilalagay mo sa puso mo Nilalagay mo sa puso mo na trying to relate yourself na nandun ka rin Para bang your imagination, yung creation, kailangan yung creativity mo, dapat it makes sense na may common sense ka rin dapat when you go back in time. Kunyari, when March 5, 1899, nung founded ang Central United Methodist Church, ni-imagine mo rin na nandun ka. Parang hindi ganun kadali nung araw na which most of us, iniisip natin, nag-service. No. Because during that time, isipin mo, panahon ng Kastila, hindi ganun kadali ang pagsisimba during
when Americans won over the Battle of Manila Bay, 1898, hindi ganun kadali yun kasi marami pang hostilities, opposition during that time. Kaya yung March 5, nung dumating ang Americans, dumating si Bishop Tober noong March 5, hindi ganun kadali ang preparation. It took them several days to find the place. May ganyan, hindi yung, gaya ngayon, magsimba tayo, nandiyan na si Bishop. So, trying to relate, dapat may common sense. Then, and so on and so forth. And then, sinabi mo yung any relevant or major activity, you have to take note of it. And that's part of the history already. Kaya, pag meron ka agad, you have to write it. And then, isama mo na yan hanggang tuloy-tuloy, chronologically ang pagka-record ng events and facts ng Central United Methodist Church. And not to mention, you have to research, no? Yung extensive research talaga. Exactly. So talagang hindi lang isang reference yan, no, Sir Dario? Talagang marami. Well, tama ka kasi nire-write ko yung history because yung unang mga naisulat noon, hindi sinama yung gera. Yung war with the American, maliit lang. But it was actually an event that shaped our church. Americans kasi, nakikipaglaban sa Pilipino, kailangan isama natin sa history yon until si Howard Taft, yung Taft Avenue, kung saan pinangalan, siya yung naging Governor General ng ating tawag noon, Philippine Islands, to urbanize. And the only way we can acquire a property nitong Central Church through tulong ng mga Amerikano because urbanization of Manila kasama yon. We have to purchase properties na pag-aari pa ng mga Katoliko, priors. During that time, hindi pala basta-basta mabibili ang property. They have to get a clearance from the Vatican. Ganun kahirap ang pagkukuha ng property ng panahon ng Kastila at Amerikano. So yun nga, no, lalo na yung mga sa generation ngayon, iniisip nila, eto na, ganito na, eto ngayon Central United Methodist Church, modernized na, at ngayon, no, maitatayo yung yung upcoming na yung multi-purpose building. So makikita yung mga generation ngayon, nakikita nila yung yung magandang part na, yung magandang yung vision, nakikita. Pero ibang-iba, Sir Dario, yung complexion ng Central United Methodist Church ngayon kesa noon, Siguro one can't imagine, siguro yung hirap. Kaya yung sabi mo nga, na it's like you're gonna go back through time, parang meron kang time machine, yung parang, di ba, yun yung mga narinig natin. Yung babalik ka sa time, ano ba yung pakiramdam nung nandoon ka, ano ba yung status ng buhay noon, ano ba yung mga tao noon. Siyempre, wala pang technology noon, lahat manual. Then as a historian, pinag-aaralan mo talaga 'yun you are digging, parang hinuhukay mo lahat ng possible evidences, facts, So sa tingin mo ba, Sir Dario, lahat ng facts about Central United Methodist Church ay na-cover mo na or na-cover mo na lahat? Actually, hindi pa. Sa continuing research yan. Marami pang butas sa events because there are a lot of members dito na hindi na-recognize na they did a lot of good things, mga makapakabaya sa Tagalog, or heroic in nature yung ginawa nila, but they were not recorded. But siyempre sa puso, sa paningin ng Panginoon, nandun naka-record sa langit yung kanilang pagmamahal dito sa institusyon na yun. Going back from the time nung panahon lalo ng Hapon, ang daming napatay na miyembro rito. And then talagang naging bayani sila against the Japanese occupation. Pag nahuli tayo nung Hapon na kumakampi tayo sa Amerikano, ma-execute tayo. Kaya nag-iingat lahat tayo. Maraming nagtutulungan during that time. Ang nakakatawa doon, and then
when there was a nag-leak, there's a tunnel underneath this church, dun sa pulpito, alleged tunnel, sabi meron daw papuntang but hindi pa nare-research kasi medyo madumi na, matubig na. Nung nalaman, they try to find ways paano nila maitakas lahat yung mga ebidensya na nandito pala yung pinaka-center ng anti-Japanese propaganda. So, gumawa sila ng paraan, kunyari may kasal-kasal, yung mga regalo, binalot nila, pero yun yung mga paraphernalia. Kunyari regalo, tapos sinakay na sa kalesa para matago yung ebidensya. Kaya ganun ang maraming tulungan nun. And lahat sila heroes. Bayani talaga during that time. At marami rin prominent names, yung mother ni Ming Ramos, mother ni Asuncion Perez. They were part of those Japanese parang anti-movement. So they're two of the leaders ng anti-Japanese movement that time. Dalawang babae. Yun. Ayan, napakarami pang kasaysayan yan at storya ng history ng CUMC na ibinigay sa atin, shinare sa atin ni Sir Dario. Kaya nga po, yung panahon na yon, mga bayani, yung mga tao na yon, yung mga people behind the World War, yung panahon ng World War yan, yung sa panahon ngayon, meron pa rin may mga panibagong modernong bayani na tayo sa panahon ngayon. Unang-una, of course, yung mga OFWs natin, di ba? Na they are sacrificing yung personal lives nila, yung kanilang buhay, nalalayo sila sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Of course, dito rin sa church, di ba? Yung mga modern bayani din natin, modern heroes natin. Of course, yung mga present na members and yung mga present members tsaka yung mga leaders ng church natin. So, dito ngayon papasok, ano ba yung mga nagagawa ngayon ng mga modern heroes natin dito sa church, dito sa Central United Methodist Church? Well, una-una, they have all common denominators. What's the difference between them is the time. Yeah. Ang tawag ko dyan, ang common denominator dyan is, we call them soldiers of faith or warriors of faith. We call them, ngayon, yung mga modern na bayani natin, napatunayan yan. Isa sa mga event na nangyari yan, yung during the pandemic. Yeah. During the pandemic, we were so worried kasi nung nag-declare si Presidente Duterte that we have a total lockdown, community quarantine he declared the whole island of Luzon and those associated provinces, namblema kagad ang council. So lahat ng soldiers of faith nag-meeting ang magagawin natin, and that multimedia isa sa mga paraan to continue our reaching out, yung tinatawag, a Christ-centered church that reaches out. Kailangan panatiliin natin, not even pandemic can stop us of reaching out. So nag-meeting kami nung the week before, ayun, ayos na, nung March 15, the very first time na i-launch natin yung multimedia or virtual worship service officially during pandemic. And that lasted until 2022 nung dineclare na ni President Bongbong Marcos naman that level 1 na ang ating quarantine tinatawag nating alert level. Kung tawagin natin, alert level 1 na tayo. So, bumalik na tayo, but we have to thank those na nag-participate kahit na wala sila physically. Nandun pa rin sila na tumutulong. They give through Zoom. They give their tithes and offerings sa kanilang online banking. At marami pa. Hindi tinigil ng simbahan ang feeding program. Patuloy tayo nagbibigay ng food for the needy at yung mga medicines. Patuloy tayo. At hindi nyo alam na ang simbahan to naging quarantine. Naging quarantine to ng some of our members na to isolate themselves. Mga nagkaroon ng COVID, and we gave some
rooms para hindi to prevent from spreading yung COVID-19. Ngayon, okay na tayo, nasa alert level 1 tayo. Ang kabayanihan naman natin, yung siyempre, challenge is our projects. Yeah. Hindi lang naman yung, well, ito, nagkaroon din tayo ng challenge sa Garcia Hall, other facilities sa Mosbrook. But today, the project of all projects, yung multi-purpose building, it's the dream. It's a dream of every member of this church to have a building. Yung building na yan, hindi naman para pakita lang central tayo may building, but to continue our ministry much better. Yung meron tayong facilities. Kasi ang facilities kailangan mo eh. Yeah. Yung feeding program, nandiyan ang opisina, nandiyan pwede tayong mag-Bible study dyan. And it's not only within the members but the community of within the Central United Methodist Church. Yan, yung Calao area na yan, Ermita, we have to cater them. That's part of our community. Kaya yung feeding program natin dito, tuloy-tuloy. Nagbunga rin yan na galing sa mga pagtulong hanggang lumaki. So you can see, no, yan yung tinatawag nga na tayo ngayon, nasa panahon ngayon, all of us, we are the modern heroes sa panahon ngayon. So, iba yung timeline, iba yung situation, pero just the same as members of the UMC, no, ng United Methodist Church. Talaga nandun yung natin, yung puso natin. Una-una, bakit tayo kumikilos na ganun? Number one, of course, kumikilos tayo dahil sa Panginoon. Yun ang yun yung pinaka-motivation ng bawat isa. We are living for Christ. Kaya, regardless kung ano ang sitwasyon, regardless kung ano ang panahon, magulo man ang panahon o hindi magulo ang panahon, yung tayong mga members ng UMC remains the same and of course getting much better because nandyan yung mga pagbabago, teknolohiya. Kaya yung tinatawag nga na the sky's the limit, 'di ba? Yung imagination mo lang ang limitation. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat ng mga members ng UMC all over the Philippines. Maraming salamat po. Pagpatuloy po natin ang ating passion to serve the Lord in any way that we can. Tuloy-tuloy lang po tayo. Dumaan man yung pagsubok. Yun na kinuwento nga ni Sir Dario kanina. Yung pandemic. Lahat tayo dumaan dyan. Walang exempted. Kanya-kanya tayong storya. Di ba? Kanya-kanyang level yan ng problema natin mga panahon na yan. Pero look at us. We are still here. We are here right now. Di ba? Going strong. At tuloy-tuloy tayo because of course the Lord is always with us. Wow. Maraming salamat. Napaganda ng ating topic, yung kwentuhan namin ni Sir Dario. Ngayon, let's jump right in naman sa pag-aawit, Isang musician kasi, si Sir Dario. So, magbibigay siya ng special song para po sa ating lahat. Maraming salamat, DJ Happy. At sa gabing ito, gusto ko sana ihandog itong awitin na sinulat na isa sa pinakapaborito kong Pinoy na mga awit. Ang pamagat din ay handog na sinulat ang paborito nating lahat, paborito ng karamihan at paborito ko na si Florante de Leon. Napunta ako sa aking
that was a very heartwarming song, no? I remember it brought tears to my eyes when I was young. Naalala ko yung awitin na yan, no? Maraming salamat, Sir Dario. Una-una, ba't yan ang sabi mo kanina, no? Sabi mo, one of your favorite songs. Bakit mo naging paborito ito? Ako, I really love that song actually. Ikaw, bakit siya ang paborito mo? Well, una-una, hindi. Yung mga unang sinulat niya, yung Ako'y Pinoy, Pinay, mga nauna niyang kinompose yun eh. Doon pa lang, gusto ko na yung kanyang style ng musika. Una, tas napaka-original. Yeah. Napaka-original ng mga inaawit niya, yung komposisyon. Pati ba naman Abacada, pinakialaman pa niya eh, di ba? Si Florante de Leon. Kaya may genius siya sa mga awit Pilipino. Siyempre, kailero rin siya nila Freddy Aguilar. But of course, siyempre, isa rin sa mga paborito natin siya. Pero si Florante, siya ang, kung basta ang rock natin, Juan de la Cruz, siya naman ang paborito ko sa pop during that time. Tsaka yung melody, no, ng songs niya, very memorable talaga, no? Yung kumbaga, very catchy na madali mo siya magagrasp, no? At the same time, napaka heartwarming nga. Sabi ko kanina, yung parang kinukurot yung damdamin mo, no? And very wholesome, no? Yung it's like a feel-good song na din, no? Sa mga panahon ngayon, may mga ganun din, pero very rare ngayon yung mga songs na ganyan, a true classic. Now, moving on, Sir Dario, paano ka nagsimulang maging isang musician or nakahiligan mo ang musika? Well, sa pamilya namin, nung pinanganak ko, may nakita ako, may piano na kami noon eh. So, lahat kami, even my sisters, play piano. Lahat, yung brother ko naman, na panganay, mahilig lang kumanta. Pero yung brother ko na talagang taga Conservatory of Music sa UP. So, yung kapatid kong si Mario, kasi nag-conduct na rin siya dito. Kasama ko sa UMYF, ang kabataan dito. Pero nung during that time dito sa church na to, naging children's choir ako eh. So, parang na-train din ako sa kakakanta rito. Even in the Bible study natin, meron mga Jesus loves you, this I know. Yung kinakanta namin noon. Hindi ko makalimutan yung mga Bible songs namin during the Bible study. Even sa Philippine Christian, kung saan ako nag-elementary and high school, hindi nawawala yung pagkakanta. Saka mukhang hindi lang sa dugo ng pamilya namin, alam ko sa dugo rin ng Metodista, hindi nawawala ang musika eh. Pagiging Metodista natin, going back in time, si Charles Wesley, magkapatid na Wesley, si John and Charles. Si Charles Wesley, isa sa pinaka-batikang manunulat ng hymn songs. I think one of the greatest hymn writers. So sa akin talaga, kung ako tatanungin mo, natuto ko mag-gitara sa mga kanta ng Beatles eh. Ang pinakamadali sa lahat, pag ikaw nag-aaral ng gitara, isa sa pinakamadaling nota nun, kumuha ka lang ng jingle ng Beatles. Napakadali lang. G, C, D, ganun lang, sunod-sunod ka lang. During that time, familiar music ng Beatles. Hanggang matuto ka na. Yun ang nag-influence sa akin na humawak ng instrumento eh. Although yung kapatid ko mayroon ng gitara, so tinitingnan ko siya. Nung hinawakan ko yung gitara, tutugtugin ko. So nakita ko may jingle ang Beatles noon. Ginaya ko yun, mga simple. Tatatlo lang minsan ang chords nun sa isang kanta. Ayun, may kanta ka na. So ginaguide mo na yung sarili mo. Nakakanta ka na ng isa. So tuloy-tuloy na. And then dito, nagbanda rin kami rito. Kaso hindi kasing successful nyo eh. Yung mga banda nyo rito eh. Kami, pagita-gitara lang. Sa caroling lang kami, nagbabanda nun. Well, ang importante naman doon, yun nga yung talent mo is nagagamit mo pa rin dito sa church, di ba? Yun ang importante doon eh. Pero naisip ko lang Sir Dario, bilang isang musician, so nakalakihan mo na yan. Meron ba kailangan ba talaga ng age limit ng isang musician para tumugtog sa simbahan?
wala. Pag nagsisilbi ka sa Panginoon, kaya sinabi sa simbahan, walang age limit yan. Hindi ka gaya sa opisina, retirement mo 60. If you go beyond that, pwede ka pa rin kumanta sa choir. Ang daming senior citizen na kumakanta, di ba? You have to continue singing. Wala namang deadline yan. Ang magbibigay ng deadline sa iyo, yung Panginoon. Kung talagang hindi, yung time na hindi ka na makabangon, hindi ka na, ikaw na kakantahan. Well, aside din sa sa pagpa-participate mo or being a member sa mga choirs, 'di ba? Mga different choirs. What about yung sa praise and worship Kasi yung panahon natin ngayon, yung sa modern time natin ngayon, usually pag sa praise and worship, mga kabataan 'yan, 'di ba? Mga youth and mga young adults. So, karamihan I think nahihiya yata na sumali sa praise and worship. So, bakit kaya ganun, Sir Dario? Well, hindi natin masabing nahihiya. Maaaring nahihiya, maaaring hindi nabibigyan ng pagkakataon. Pero ang praise and worship, na-miss ko yan nung kabataan ko More on classical kami, choir. Pero doon na-improve yung boses ko. Although, yung train ng boses ko noon, sa idol mo, sila John Lennon, Paul McCartney, yun ang gusto mo gayahin during that time Pero nung naging choir ka na, nag-iba. Parang kailangan mo sumigaw na not necessarily nag-iba na yung power ng boses mo kasi yung mga popular music, mga bulong-bulong pwede na di ba? Pero yung sinasabi, na-miss ko nga hindi ko nga nasubukan yung praise and worship because during that time there was no opportunity then. Wala pang, hindi ganun kasikat ang praise and worship noon. Siguro nagtayo yung mga ibang churches like that. Hindi pa siya ganun ka-accepted. Hindi pa. O siguro, I think that's the term na hindi pa accepted. More on solemn tayo, tahimik, quiet. So more on hymnals kasi. Hymnals. Yung generasyon natin, nag-iiba na yung mga mukha ng kongregasyon. Nagiging bata siya. Nag-iiba yung age. May age factor din yun Ako naman, kung gaano ako natuto, I accept which. Kung classical siya, okay lang kasi nagko-choir ako. Kung gusto mo naman ng praise and worship, parang yung Beatles, gawin mo lang praise and worship. Ganun lang yung adjustment. So, wala akong inaayawan sa mga that style of music. Praise and worship, classical, hymn. Basta, this is a talent that God gave you. I-share mo. Yeah, amen. So usually, yung sa mga previous na naging guests natin dito ay yung may papayo nila kasi medyo younger sila, mga mas younger sila. Ang pinapayo nila ay paano mo ba ma-encourage yung mga kaedad nila, let's say mga kabataan na gustong sumali din sa pagmi-ministry sa church, iba't ibang churches nila sa music, Ngayon naman you're not so young na, of course, sa mga adults na talaga. Bilang ikaw, Sir Dario, paano mo mapapayuhan yung mga, let's say, yung mga adults na talaga na meron din desire, na gusto nila tumugtog, Gusto nila mag-ministry sa church. Kaya lang meron mga kilala talaga. Gusto nila, kaya lang nahihiya sila kasi ang sabi nila, mga kasabayan ko, mga bata, yung mga ganon, usually, yung mga sinasabi nila. So, ano may papayo mo sa mga katulad nila? Well, una-una, dapat matapang sila. Confident sila, na the word matapang, but dapat confident sila or they have to speak out. Or talagang, yung iba tahimik, talagang wala talagang hilig. But the rest, yayain muna natin sila na come join the choir. Nangyayari naman. Maraming sumasama. Now we have new members na hindi naman bata-bata. Doon muna sila. But alam mo, pag meron mga age, may mga iba-ibang generasyon din doon sa choir. So magkakahawaan na rin yan Lalo na pag nag-outing kami recently. Pag may video may video dyan. Naglalabasan na yung mga pindutan ng mga musiko doon. So, pag sila namili ng kanta, hindi sila naiiba. Yung gusto nila, gusto rin ng bata. Yung gusto rin ng mga bata. Well, actually, marami ng mga kabataan ngayon na kumakanta rin ng luma. Yeah. Marami.
Ngayon nagtataka ka, like yung sinabi ko, paborito kong ng banda nag-influence sa akin, Beatles. Magugulat ka, maliit na bata, kumakanta ng Beatles. So, alam mo yung pagdating sa musika, wala eh. There's no age gap eh. Somehow or somewhere, meron talagang common factor eh. Magkikita yan eh na, uy, parehas pala tayong hilig niyan. For example, you're 20 years old, ako 50. Uy, okay yung kantang yan, gusto ko rin yan, gusto rin niya yan. Yun, nagkakaroon kayo ng parang common denominator. Ganun ang musika eh. It's a good use for communication between two different kinds of generation. Yung musika. Kaya pag may mga peace rally, mga peace, hindi nawawala yung mga concert, di ba? May mga ganun pa. And the way to raise fund is through music, o concert sila for a cause, fundraising. So, yung mga nanonood, iba-iba ages nun eh. Diba? So, mawawala rin yung na yan. Just forget about your age. Sinasabi nga nila, age is just a number. Yeah. Yun. That is so true, no? Yun nga, wag tayong sabi nga ni Sir Dario, kailangan confident ka, malakas ang loob mo, di ba? Yung wag ka maging conscious, no? Let's say you're going to join a band na maraming mas bata, no? Mas may kabataan, or sasali ka rin ng isang choir na medyo ganun din. Compose sila ng mga young adults, young professionals, mga youth. Usually, iniisip mo kasi na, naku, parang hirap sabayan. Kasi, yan, okay. Usually, ganito yung mga narinig ko eh. Kasi mga bata pa yan, ano pa yung mga lalamunan nila, yung ayos pa. Yung mga ganun eh. Yan yung mga usual na cliche, no, stereotypes na narinig ko sa mga ganyan. Pero yun nga po, very well said, no, yung sinabi ni Sir Dario na, huwag kayong mahiya. Be confident, no? Lakasan nyo lang yung loob nyo. Importante dyan is you bring out your talent, di ba? Age is just a number, sabi nga niya. Kaya wala yun eh. Wala yung age na yun. Ang importante yung talent mo. Kung meron ka talaga niyan since birth, hindi nawawala yan. Nai-improve mo pa yan, di ba? The more as time goes by, mas lalo mong nai-improve yan. Kaya dapat gawin natin yon. And, most importantly, habang ini-improve natin yon, para sa natin kailangan improve? Para kanino natin gagamitin, di ba? Una-una, gagamitin natin para sa Panginoon. Wow! Thank you so much, Sir Dario. So, moving forward, baka may gusto kang pasalamatan, you want to greet, to promote, the floor is yours. Siguro, unahin ko muna yung pagbabati sa aking pamilya. Si aking wife na si Evelyn, si Patrick, ang aking anak na lalaki, at si Patricia, ang aking panganay na babae. At binabati ko rin ang mga kapatid ko sa Amerika, si Faith sa San Diego, kapatid ko si Dave Jr. sa Vancouver. At yung sister ko ngayon pala, ngayong gabi, she will be leaving for New York again. Doon talaga siya eh. Muwi lang dito para magbakasyon. And then si Mario, yung sinabi kong kasamahan natin dati dito. At ako yung bunso. Ang natira dito. Si Manang LV pala, sorry. Yung panganay namin nasa Laguna rin naman. Kasama yung kanyang husband, si Kuya Jimmy. And then si Manang Faith nga pala, binabati ko rin si Manong Ruben, yung kanyang husband. And si Manang Abili, yung siyempre yung kanyang kaibigan na si Kuya John. Si Mario, yung wife niya, si Carol, saka yung kanyang pamilya. At binabati ko rin ng mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko. And then, siyempre dito sa church, yung mga churchmates natin na nanonood ngayong gabi, maraming salamat. Binabati ko, magkikita tayo this Sunday at pagpatuloy ang ating ministry. Meron pa ba akong kailangan promote pa ba tayo? Pwede ba mag-promote? Yeah. Well, we're now planning siyempre dun sa ating 125th anniversary next year as the first Protestant church in the Philippines, Central United Methodist Church.
And we're looking forward sa participation of all the members, guests. You can participate physically, financially. Ang importante, lahat dadalo sa 125th, the first Protestant na nagturo sa atin tungkol sa Biblia, tungkol sa ating Savior. At yun ang palapit sa atin, na nagbigay sa atin kung sino ba ang ating Savior, si Jesus, itong Central United Methodist Church. Binabati rin natin ang mga crew na Anything Goes at nandito sila at they're doing good effort here. Siyempre, DJ Happy and the company of the Anything Goes on GCCF. At maraming salamat for having me here. Kung sino man yung all the donors who gave their financial support here, maraming salamat. At sa ating mga tumulong sa atin, kung tawagin natin, mga temple keepers, maraming salamat. Mga nagpapatakbo ng multimedia. Alam mo, hindi mauubos yung oras ko eh. Kaya Thanksgiving kailangan hindi maubos ang oras natin sa pasasalamat because today is the start of the Thanksgiving week. Kaya kailangan wag tayo mapapagod sa kakapasalamat ng mga blessings na binibigay sa atin kahit maraming problema. Try to serve na swerte ka pa rin at hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Very well said and well done, Sir Dario. Again, maraming salamat for being here. It's an honor for us, no, na nagbigay ka ng oras para sa gabing ito na ibahagi mo ang iyong mga life stories, no, na very inspirational maging sa pagiging historian mo ng CUMC at sa pagiging isang musician mo at nagbigay ka ng makabagbag damdaming awitin, no? Very heartwarming. I love that song, no? Thank you so much, Sir Dario. God bless you. So again, this wraps up our another engaging episode of Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Special thanks to our partners, Wingspart Unlimited, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. So bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay at magtapos sa ating another engaging episode, let me remind you that you can make a difference in your home. You can make a difference in your work. You can make a difference in your school. You can make a difference in your home, and you can make a difference in anywhere you go and whatever the things that you are doing right now. So always remember, lahat po tayo, we can make a difference as long as tayo po ay laging nakakapit sa Panginoon. So again, this is DJ Happy again saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.